Kumusta na po kayo lahat? Gandang araw po, isang masayang pagbati mula ni Tatay Aguila. Alam ko, maraming mga basher ang Iglesia ni Cristo. Maging ang channel na ito ay nakakaranas din po ng pambabas. Pagkamat hindi pa sikat, pero may mga bas na. Pero ramdam po namin na yung mga yun ay talagang mainit ang dugo nila sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga may nagsasabi, ang channel daw na ito ay ay isang Iglesia ni Cristo yung may-ari at sila. At iyon ay inaamin ko naman na ako po ay Iglesia ni Cristo. Hindi ko kinakaiyak. Wala pa nang ako'y panganak. Ipinanganak akong Iglesia ni Cristo. Yung aking mga magulang, ipinanganak ng Iglesia ni Cristo. Kaya, proud na proud po ako. Saan man ako makarating, Iglesia ni Cristo ako. Taglay ko yung pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung isang parang dilubyo na nangyari sa Tondo, Makinan, Tondo. Sapagkat nagkaroon po ng isang malaking sunog sa Hapilan, Tondo, Ecclesiastical District ng Maynila. Makikita po ninyo sa mga screen yung mga picture ng nasunog na bahagi. Malamang yung mga yan ay mga squatter area, pero may mga kapatid na nadamay. Bagamat may mga nadamay ng mga kapatid, hindi po sila nawalan ng pag-asa. Talagang natupok lahat. Pagkaapoy ang dumaan sa iyong bahay ay talagang walang matitira. Alam naman natin na yung mga bahay dyan sa Tondo, Manila ay dikit-dikit. Mga squatter, kahit yung mga building dyan, kahit pa mayroong firewall yan na nakapagitan, tatawid yung apoy na yan. Hindi mo maaawat yan. Lalo po parang sapot ng gagamba yung mga wire. Doon mo kulay yung apoy. Kaya September 13, 2025 nangyari po ang malaking sunog na yan sa Tondo, Maynila. Sa pangunguna po ng Supervising Minister, kapatid ng Wilson Cayago, Ecclesiastical District ng Maynila. Hindi po nagdalawang isip ang pamamahala na magbigay kaagad ng pangunahing pangangailangan ng mga nasunugan ng mga kababayan natin. Kabilang na ang ilang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Kaagad-agad na kumilos nang matapos yung sunog na yun. Kung gaano kalaki yung apoy na yan, palagay ko kahit magsabay-sabay yung bumbero ay talagang hindi na maaapula yung sunog na yun. Kaya tupok na tupok yung lahat ng kanilang mga gamit. Talagang walang natira. Yung nasa kanilang katawan lang ang mga naiwan nilang mga gamit. Ito po, pakinggan po natin ang ilan sa mga na-interview ng mga kapatid na nasunugan. Pakinggan po ninyo. At sana ay makatulong din ang bidyong ito sa lahat po ng mga basher na di umano ang Iglesia ni Cristo ay tawag nito humihingi ng mga tulong sa mga politiko para lang ipamigay. Hindi po. Yung mga ginagamit panglingap ay galing yan sa apuloy ng Iglesia ni Cristo sa bawat miyembro. Kung 1 milyon ang miyembro ng Iglesia ni Cristo, bawat pagsamba, pagsamba, nagsasagawa po ng abuluyan, doon po kinukuha. Maraming gagamitin sa loob ng Iglesia ni Cristo, gagamitin sa mga kailangang dapat tulungan at iba pa. Ayan po, yan. Ito po, panoorin po ninyo yung ilan sa mga kapatid na na-interview na nasunugan. Apat na piso po kami nasunugan. Sa ngayon, pinipingit namin mabuo yung bahay namin. Lahat ng mga damit ng mga anak ko, bahay namin nasunog. Sa ganong nangyari po rin sa pagsubuhay po namin. Kaya
Sabi ko nga sa ama, bagong nalaban kami sa gitong pagsubok. Di mapipigilan sa sinumpaan. Patuloy pa rin po kami maglilingkod, pati po ang ating ulos ng bayan. Pati rin po kami tatapad sa aming tungkulin. Matapatan sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, lalo sa mga tungkulin natin sa iglesia. Dumaan sa atin ang pagsubok ito. Tuloy lang. Kung wala man ang lahat na yun, basta tungkulin natin, ligtas tayo. Hindi tayo papabayaan ng pamanan na sa langit. Kahit mahirap naman ang kalagayan namin, pero hindi pa rin namin magkalimutan na ang pagkaiglesia ni Cristo. Manatili pa rin yan. Masigla sa pagsama. Kami man po ay nasunugan, kami po ay patuloy na magtataguyod sa paglilingkod at patuloy na magiging tapat sa pagsamba po sa ating Panginoong Diyos. Kahit ba anong mangyari sa trahedya sa buhay vulkano, hindi po kami urong sa punin. Natin naiiwasan yung mga pagsubok na yan. Kahit ano pa tayo, mayaman, mahirap, matanda, bata, lahat mararanasan natin yan. Ganyan po ang paninindigan ng isang iglesia ni Cristo, yung isang tunay na iglesia ni Cristo. Ano mang dumating, ano man ang maranasan sa buhay, pagsubok man yan, kaligayahan man, patuloy na magpupuri, maglilingkod, sasamba sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang iglesia ni Cristo, kung pag-aari lamang ito ng tao, hindi magtatagumpay. Kaya naninindigan ang iglesia ni Cristo ay totoo. Mayroon akong ipapanood sa inyo na isang announcer na binanggit niya na may mga kumalaban noon sa iglesia ni Cristo. Yung paglaban na yun ay talagang tuwiran. Sinasabi sa publiko, sinasabi sa social media, ipinabalita na talagang ayaw nilang iglesia ni Cristo. Subalit ano ang nangyari sa kanila? Ito ba ay nagkataon lamang o sinadya? Ano ang nangyari sa kanila? Ang mabuti po, pakinggan natin, panoorin yung isang reporter, isang announcer. Hindi ko kilala yan. Nakita ko lang sa Facebook. Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo. At meron lang hong nagsedo sa amin, di ba't ang ABS-CBN lamang, di ba? Na magpapatunay na lahat ng lumalaban po sa Iglesia ni Cristo ay nawala. Kumbaga halos lahat ng lumaban. Di ba kung natatandaan nyo, sinubukan dati ni Ramon Magsaysay na pabagsakin ng Iglesia ni Cristo sa paraang nagpasaw siya ng batas yung panahon na yun sa Pilipinas na tanging ang Katoliko lamang ang ititirang relihiyon sa bansa. Ngunit lahat po ng relihiyon, mga kaibigan, gaya ho ng INC at saka ho yung Protestante ay mawawala daw ho. Kumbaga, di ba't namatay nun si Ramon Magsaysay dahil ho dun sa plane crash. Sinikap ni Corazon Aquino, kasama ho niya, kung di ako nagkakamali, yung paring si Jaime Cardinal Sin na pabagsakin ang INC na parang gusto nilang kupkupin ho yung sentral at gawin ho nilang bagong Malacanang at gawin hong templo. Di ba't pinagnanasahang gawin hong basilika? Namatay ho doon si Corazon Aquino sa sakit na colon cancer, kung natatandaan nyo. Gayun din ho, namatay din ho doon si Jaime Cardinal Sin dahil ho doon sa malalang sakit. Habang papauwi naman ho, galing ho sa taping, di ba't may nagpauso na isang director? Hindi ko lang ho ma-recall kung sinong director ho yun. Ayun, si Wen Deramas. Di ba nagpauso siya sa social media na may halong panlalait, kumbaga kinukutya ho niya laban ho doon sa INC. Kaya sinananaginip daw ho siya kagabi na yung kanya napanaginipan, mga kaibigan, ay umulan daw ho ng dinuguan at nagtakbuhan, di ba, yung mga kapatid ho na iglesia. At namatay ho doon si Wen Deramas, doon ho sa sakit ho sa puso. Nakipagtulungan din ho dyan yung dating senador na si Laila de Lima. Kung natatandaan nyo, nagkaroon ho ng paksyon o kaguluhan dyan ho sa INC. Nakipagtulungan ho doon si Laila de Lima sa mga natiwalag ho na INC para ho pabagsakin yung pamamahala ng INC o yung Iglesia ni Cristo at ipinakulong ho ito, di ba? Ngunit, doon ho sa kasamaang palad, si Laila de Lima po yung nakulong, di ba? Sa layuning pabagsakin po ang Iglesia ni Cristo, gumawa po sila ng kata at saka bias na pagbabalita ang ABS-CBN upang mapaniwala ho nila, di ba, ang tao laban ho sa INC.
Sa kasamaang palad, nag-shutdown ang ABS-CBN. Alam niyo, marami na hong nagtangka na gumibaho sa INC. Lahat to sila hindi ho nanalo. Di ba? Huwag niyo hong gigisingin yung higanting natutulog. Ito pong Iglesia ni Cristo. Natatandaan ko, sa isang Twitter account, may ipinauso doon si dating Senate President JPE, yung dating senador na si Etrile, di ba? Kung gusto mong gumulo ang buhay mo, guluhin mo ang Iglesia ni Cristo, di ba? Halos lahat po yan, hindi ho sila nagtagumpay. Kasi yung pagkakaisa ho ng INC, di ba sabi ko nga sa inyo, nung panahon ho ng pandemic, kami mismo saksim buhay, bakit kamo? Kumbaga, ginopera ho namin yung nilabas ko sa aking news column, yung lingap sa mamamayan, nagdodonate sila sa mga bawat LGU. Yun po ang misyon ng INC.